Kalapating mababa ang lipad. Ito ang eksaktong paglalarawan ng karamihan sa babaeng si Magdalena. Ang dalaga kasi ay kilala bilang isang babaeng nagbebenta ng aliw. Maraming kalalakihan ang nababaliw sa kanya. Yun ay dahil sa kanyang kakaibang alindog na tinataglay. Ang pagbebenta ng kaligayahan ay matagal nang ginagawa ni Magdalena. Mula kasi nang mamatay ang kanyang mga magulang, kinailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Wala rin naman siyang ibang maaasahan dahil lahat ng kamag-anak niya ay ayaw sa kanya. Mayaman kasi ang mga kamag-anak ni Magdalena sa side ng kanyang ama. Ang kaso nga lang, mata pobre ang mga iyon, kaya kahit kailan hindi sumagi sa isipan niya na humingi ng tulong sa mga iyon. Ayos lang ba, sir? Pangiti-ngiti ang isang lalaki sa gilid ng kama habang nagsusuot ng pantalon. Ang lalaking ito ang naging customer ni Magdalena sa gabing iyon. Ayos lang. Totoo nga ang sabi ni Lelo. Napakagaling mo nga talaga sa kama. Hindi bale, sa susunod na tawagan kita, mas lalakihan ko ang bigay. Nagkataon lang talaga kasi ngayon na sakto lang yung pera ko eh. Nag-remit kasi ako sa misis ko eh. Hindi mo naman kailangan magbigay ng malaki. Sapat na sa akin na malaman kong masaya ka. Hindi lang basta magaling, mabait pa. Bakit ba ang bait-bait mo? Tsaka mura mo ring maningil. Gusto ko rin kasi yung ginagawa ko. Isa pa, napapaligaya din naman ako ng mga customer ko. Kapag hindi ako sumaya, doon ako naniningil ng malaki. Pinatay ni Magdalena ang sigarilyo sa ashtray. Nakanganga ka na naman. Pero sige, alis na ako . Kailangan ko munang umuwi sa amin. Baka hinahanap na ako eh. Ngumiti ng matamis ang dalaga. Paglabas ng lalaki sa pintuan, agad rin siyang bumangon at nagbihis. Masaya namang umuwi ng bahay ang dalaga. Dakong 12:00 na ng gabi nang lumabas ng motel si Magdalena. May mangilang-ilang lalaki nga ang gustong umarkila sa kanya. Kaso nga lang, wala na siya sa mood. Ayos lang siya sa paisa-isang lalaki kada gabi. Umuwi na siya sa kanilang apartment. Bago pa lamang siya doon, nilayasan niya kasi ang una niyang tinirhan. Habang naglalakad siya paakyat ng hagdan, nakadaluho niya ang isang lalaking gwapo at maskulado. May balbas ito at hanging at talagang ahit na ahit dahil sa pagkakapantay. Sa isip ng dalaga, ganun ang tipo niyang lalaki. Napatitig sa kanya ang lalaki. Sinuri niya mula ulo hanggang paa. Bumalik ang tingin ng lalaki sa kanyang dibdib na halos luluha na. May problema ba? Nagulat naman si Magdalena nang magsalita ang lalaking yun. Toray ni sis mo, lumawalag syupa mo, aneng, namisong na mo, Tila gumuho ang mundo ni Magdalena nung sandaling yon. Sobrang nadismaya siya. Isa palang bakla ang nasa harapan niya. Masyado siyang nalilang sa pagiging maskulado ng lalaki. Anong kailangan mo, sir? Sir talaga? Kaloka ka ha? Kita mo na malambot a kiss. Sir pang calling mo sa akin. Hala, babae tuno. Sir ka pa rin, kasi pinanganak kang lalaki. Kung wala kang kailangan, aalis na ako. Gusto ko na magpahinga. Ay, wait song. Nabobonggan kasi ako sa beauty mo, girl. By the way, call me Mama Ru. Ako isang talent manager. Naghahanap kasi ako ng mga girlas na magaganda. Magka-want mo? Hindi ako interesado. Bongga ka, Tay. Ikaw lang tumanggi, no? Pero okay lang. Kung ayaw mo, edi go. Etong calling card ko. Kapag nagbago ang mindsetting mo, call mo lang a guest, ha? Hanapin mo lang kami dito sa apartment, okay? Tinanggap na lamang ni Magdalena ang calling card bilang paggalang sa binabae. Napangiti na lamang si Magdalena sa tagal niya sa mundo. Yun ang pinakamahabang sandali
na nakipag-usap siya sa isang bakla. Madalas kasi siyang naiirita noon sa mga ganon dahil maiingay. Kinaumagahan ng umaga, maingay sa kanilang apartment. Ang daming naririnig si Magdalena na nag-uusap ng malakas. Hindi siya nakatiis. Lumabas siya ng silid kahit wala siyang bra. Naglakad siya ng konti. Pagtingin niya sa hagdan, nagkakagulo na ang mga tao roon. Naroroon din ang baklang si Mamaro na siyang pinagtanungan ng dalaga. Ano meron? Kaya aga-aga ang ingay. Ikaw pala yan, ganda. Ay, nakalike ko ang look mo. Nakita ni Magdalena ang isang lalaking nakadapa sa hagdan. Para bang pinipili ditong gumapang paakyat. Pero nalagutan ng hininga. Duguan ang lalaki. Umaagos pa ang dugo nito pababa ng hagdan. Ang chika, may umatake daw na violent tapos nagsumikap si kuya na makauwi here kasi nga taga rito yung family niya. They are all sa dulong kwarto ang kaso nga hindi siya umabot. Ha? Anong nangyari? Di ko knows, basta ang sabi umatake daw. May kibar sana kung ang umatake ay puso pero wala eh. Nag-blood cell ang flowing sa baba. Nakilala ni Magdalena ang mukha ng lalaki. Yun ang lalaking customer niya sa huling gabi. Sa isip-isip ni Magdalena, tama lang na namatay ang lalaking yun. Para sa kanya, hindi dapat mabuhay ang mga manloloko sa mundo. May nakaawi ba yan? Karumalduman. Sinong pwedeng gumawa ng ganyang kabrutal? Ang narinig ko, maangas at mayabang kasi ang Boylet. Kaya hindi nakapagtataka na may nag-revenge sa kanya ng ganun. Kaya naman pala. Dakong 7:00 na nang dumating ang mga pulis sa apartment, kinuha na rin ang bangkay. Pagtihayan ng biktima, saka lamang nila nakitang may malaking hiwa sa tiyan ng lalaki. Lumakas ang bulong-buluhan dahil doon kung ano-anong haka-haka ang kumalat sa apartment. Alay, paano kung aswang pala yung umatake sa kanya? Ay di naman malabo, di ba? Eh hindi naman malabo kasi itong apartment natin sa liblib na katirik eh. Maraming punong nakapaligid. Para tayong nasa gubat. Nang bibit-bitin na ng mga pulis ang bangkay, isang babae ang humagulhul habang umiiyak. Samantalang nag-alisan na rin ang mga nagchichismisan. Sumapit ang tanghali. Walang ganang kumain si Magdalena. Napalingon siya sa lamesa. Nakita niya roon ang calling card na bigay ng bakla. Nababagot siyang mag-isa, kaya naman susubukan na lamang niya ang alok nito. Baka mas maraming lalaki doon na pwedeng maging customer. Lumapad ang ngiti ng dalaga sa ideyang yon. Iniisip niya pa lang, pero nag-uumapaw na ang kaligayahang nararamdaman niya. Tinawagan niya ang bakla, kaya 1:00 pa lang ng hapon, pinagbihis na siya ni Mamaro. Isinama siya sa pinapasukan nito. Wala namang mawawala kung susubukan mo, Dia. O di ba, Sias? Kung di mo like, pwede kang mag-no. Sumakay sila sa sasakyan ng bakla, nakakarag-karag pa. Palagay ni Magdalena, hindi second hand ang sasakyan na yun. Parang sobrang dami na ang nagmay-ari noon bago napunta kay Mamaro. Ay, ano bang ginagawa sa trabaho niyo? Di ba sabi mo talent manager ka? Since wala akong talent, tanggalin mo ang talent o manager lang ako. Maingat na pinaandar ng binabae ang sasakyan. Manager ng alin? Kahit alin, pero marami akong hawak ng mga model. At yung kita ilalagay kasi nga, angat ang beauty mo, girl. Napailing na lamang si Magdalena. Kung alam lamang ng bakla kung ano siya, baka bigla iyong umiwas sa kanya. Tumagal ng halos 1 oras ang kanilang biyahe dahil sa mga lubak-lubak ang kanilang dinadaanan.
Nakarating sila sa isang gusali. Sa unang tingin pa lang, mababatid agad na lumang-luma na ito. Ano to? Abandonado? Grabe ka sa abandonado, si Shuang, ha? Ang pangit lang tingnan sa labas, pero kapag nasa loob ka na niyan, makikita mo ang tunay na ganda. Gara na tayo. Hinawakan ng bakla ang braso ng babae para bang matagal na silang magkakilala. Naglakad sila palapit sa gusali. Sa bukana pa lang, may lalaking gwardya na nagbabantay. Tingin pa lang ng mga iyon, mukha na silang manyakis. Mama, mukhang bago yan ah. Baka naman. Iba talaga kasi si Mama mag-recruit. Ang gaganda. Ay miss, kapag wala kang ginagawa, dito lang ako. Hoy! Bago kayo pumorma dyan, pakiayos nga muna ng mga ifi ninyo. Kaloka kayo? Di na kayo nahiya sa babaitang na ito? May mga jowables at sasawa na kayo, ha? Tsura nyo! Papansin tong bakla na to ah. Palibasa walang pumapatol sa'yo. Wala ka kasing matres. Hindi pinansin ng bakla ang kanyang narinig. Pero si Magdalena, hindi niya nagustuhan ang sinabi ng mga yun kay Mamaro. Si Shuang, mula ngayon ha, friend na tayo. Alam mo, kahit many more akong inahandle na tao, wala akong friend na real. Pwede ba ikaw na lang? Kung ayaw mo, edit, don't. Wala kang kaibigan? Wala nga eh. Luka-luka ang mga tao sa building na ito eh. Uso yung plastikan at kabitan. Wala rin akong kaibigan. Pero sige, subukan nating maging magkaibigan. Ayoko lang na makulit. Bonggalicious ang baklang lonely. May kaibigan ng girl. Lovely. Tara na, ipakikilala lang kita sa staff ko. Sa unang palapag pa lang ng gusali, may pinasugan silang isang opisina roon. Hindi yung tipikal na opisina na makikita sa syudad. Wala sa ayos ang opisina. Bulok na ang kesame. Puro bandal ang dingding at ang mga papel sa baba ay nagkalat. May isang parte pa ng dingding na puro larawan ng mga babaeng nakahubad. Isa-isang ipinakilala ni Mamaro ang kanyang mga kasama sa trabaho. Pero ang pumukaw sa atensyon ni Magdalena ay ang isang lalaking may hawak na kamera, si Jomar. Oh, yan ha. May brand yung model ng ating team. Gaganaan na ba ang lahat na mag-working? Napatingin ang mga naroon, particular kay Magdalena. Magandang hapon. Sana'y maging maayos ang trabaho nating lahat. Biglang nagsalita ang lalaking si Jomar. Tinuro nito ang larawan sa pader ng mga babaeng walang damit. Kaya mong gawin yan? Ngumiti si Magdalena ng malagid. Higit pa dyan ang kaya kong gawin. Napalunok ng laway ang lalaki. Mukhang naging epektibo ang ginawang pang-aakit ni Magdalena sa mga oras na yun. Bongga! Palaban ng lola! Sa araw na yun, hindi na muna pinagsimula si Magdalena. Pinakita muna sa kanya kung ano ang ginagawa sa trabahong iyon. Saka lamang nalaman ni Magdalena, illegal pala ang trabahong yun. Ang mga larawan kasi ng babaeng hubad, binebenta sa mga foreigner. Ang iba naman, inilalagay sa mga magazine o kaya naman sa dyaryo. Habang nakaupo si Magdalena sa gilid, nanunood lamang siya kay Jomar habang kinukunan ng larawan ang isang babaeng nakahubad na may hawak ng ahas. Napapansin ni Magdalena na palihim siyang tinitingnan ni Jomar. Batid ng dalaga na nakuha niya ang atensyon ng binata. Sige lang, maakit ka lang sa akin. Sa oras na mahulog ka, makikilala kita at malalaman ko kung may itinatago ka rin bang paho. Bulaga! Hindi nagulat si Magdalena sa ginawa ng bakla. Normal lang na lumingon ang dalaga kay Mamaro. Bakit? Kaimbiyarno ha? Hindi ka nagulat? Hindi nagulat ang maganda?
Siya nga pala si Swang. Kapag nag-overtime or alanganing oras ang pag-uwi mo sa parlor natin, pwede kang matulog dito eh. May kwarto doon. Dangerous kasing lumabas kapag ganitong gabi na. Ha? Alam mo na yung mga aswang. Sabi ng ibang department dito eh. May aswangit daw sa area na ite. Naniniwala ka sa aswang? Kunti lang. Kung makasight ako ng aswangit, iti true sila. Kapag wala, edi fake news. Totoo sila. Totoo? Paano mo na say? Basta totoo sila. Kaya salamat sa pagpapaalala. Siguro nakasight ka na ng aswangit, no? Well, anyway, mamaya, mag-talk kayo ni Jomar kasi kayong dalawa ang magiging magkatrabaho, okay? Tumangulang si Magdalena bilang pagtugon. Dakong 6:00 na ng gabi nang matapos ang paghihintay ni Magdalena sa binatang si Jomar. Tapos na rin kasi ang binata sa kanyang ginagawa. Pwede ba tayo mag-usap? Naghintay ka ba ng matagal? Matagal ba yung ginawa mo? Oo, matagal. Yun ang sagot ko. Ha? Sa kantina lang tayo mag-usap sa baba. Gusto kitang masolo. Sabi ni Mama Ro, marami ka raw ipapaliwanag sa akin. Tama ba? Tama. Ganun nga. Naulan nang naglakad ang babaeng si Magdalena. Pagdating nila sa kantin, napansin ng babae ang 2 gwardya na nakausap nila sa bukana. Nakaupo ang 2 yun sa isang table na nasa gilid. 4 na lamesa lang ang distansya nila roon. Wala ring gaanong tao, kaya rinig ni Magdalena ang usapan ng 2. Hayaan mo lang sila, mga manyakas talaga yan. Halos lahat ng model namin, pinopormahan. Wala namang problema sa akin. Sanay naman ako sa ganyan. Magsimula na tayo. Interesado ako sa mga sasabihin mo. Ngumiti naman ng kakaiba ang dalaga. Sinadya nitong umanggulo kung saan. Lilitaw ang hiwa nito sa dibdib. Hindi ba sanay ka na sa mga nakahubad? Bakit parang hindi ka yata mapakali ngayon? Ha? Pinagsasabi mo? Isisimula na ako. Pinilit na lamang ng binata na simulan ang kanyang naisabihin. Marami siyang ipinaliwanag sa babae. Mga bagay na may kinalaman sa kanilang trabaho. Pati na rin ang pag-iingat. Lalo na't magandang babae si Magdalena. Tumagal lang naman ng halos 10 minuto ang mga sinabi ni Jomar. Pagkatapos itong magsalita, tumingin na rin iyon sa malayo. Ang bilis mo namang magsalita. Nagmamadali ka yata. Huwag kang kabahan. Bago lang ako dito. Bakit ka naman kasi ganyan? Inaakit mo ba ako? Inaakit? Hindi Ayusin mo ang sarili mo. Di porket pag-ubad ang magiging trabaho mo. Ganyan ka na. Maid kasi sa mata ng mga lalaki. Baka mamaya, sa kagaganyan mo, pati aswang maakit mo. Bakit? Aswang ka ba? Ako? Aswang? Ibang ka ba? Kahit kumain ako ng maraming bawang sa harapan mo, hindi ako masusunog. Alam mo, gusto ko ang pagkatao mo. Matanong ko lang, mabuti ka bang tao? Wala ka nang pakialam doon. Hindi ang katauhan ko ang dapat mong iniintindi, kundi ang katauhan mo. Kabago-bago mo lang ganyan ka lang umasta. Di porket kaibigan mo yung bakla na yun, presko ka na. Sige na, may gagawin pa ako. Tumayo ng bigla ang lalaki at naiwang nakangiti si Magdalena. Sa puntong yun, alam niya sa kanyang sarili na isa si Jomar sa kanyang bagong punteriya. Tatayo na sana si Magdalena nang lumapit sa kanya ang 2 gwardya. Malagkit ang mga ngiti ng mga ito. Kita pa ang nagsusungki ang mga ngipin. Hoy, Miss Ganda! Gusto niyo bang kainin ko kayo? Para mga tangang kinilig ang 2. Nagharutan pa ang mga iyon dahil sa sobrang tuwa. Mamaya, sundan niyo ako ha. Hindi ito libre, may bayad.
Ang presyo, depende sa galing nyo. Tumayo si Magdalena at parang mga asong naglalaway naman ang dalawang nakatingin sa kanya. Pasado 9:00 na, nag-uwian ang ibang mga trabador sa gusaling yun. Pinahira naman ng dalaga ng pampapula ang kanyang mga labi. Napatingin sa kanya ang iba niyang mga kasama sa silid, waring nagtataka kung saan siya rarampa. Hoy siswang, uwian na. Mukhang may boylet kang kikitain sa outside ha. Sabay na tayo. Sasabay ka ba sa agkes? Hindi na. May dadaanan pa kasi ako. Ginitaan ni Magdalena ang mga nasa opisina. Partikular na ang lalaking si Jomar. Paglabas ng dalaga sa gusali, mabilis na sumunod sa kanya ang dalawang gwardya. Dinala ni Magdalena ang dalawa sa masukal na kagubatan. Walang kaide-ideya ang mga gwardya sa mangyayari. Basta ang alam lang ng mga ito. Sabay nilang lalapain ang babaeng si Magdalena. Huminto si Magdalena nang makalayo sila ng tuluyan sa gusali. Madilim sa kanilang kinalalagyan. Wala ring ibang makakakita sa gagawin nila sa pwesto na yun. Bago tayo magsimula, gusto ko lang malaman kung may mga asawa ba kayo o wala. Hindi na mahalaga yun. Hindi natin itutuloy kung hindi kayo magsasabi. Oo na. Oo na. May asawa ko at may anak na 4. Ako? Kakasal pa lang ako sa susunod na buwan. Wala pa akong anak. Eh di kung ganon, simulan na natin. Dahang-dahang lumapit sa kanya ang dalawa. Nang hahawakan na ng mga manyakis ang kanyang katawan. Doon na nagsimula ang lahat. Mabilis na lumipas ang mga sandali. Natapos na rin ang pagpaparaos. Nakangiting iniwan ng dalaga ang dalawang gwardya sa kagubatan. Naglakad-lakad si Magdalena sa kagubatan hanggang makarating sa isang ilog. Marahas niyang winasak ang damit. Inilublob ang sarili sa ilog. Pagkatapos halos ng kalahating oras, umahon na rin siya. Kinuha ang pamalit na kasuotan na nasa kanyang bag. Ang sarap sa pakiramdam ng ganito. Sana marami pa akong makatagpong lalaki ng mga taksil sa asawa at sa kasintahan. Si Jomar kaya, nagtataksil din kaya siya? Umuwi na lamang si Magdalena sa kanilang apartment. Mahimbing ang tulog niya ng gabing yun. Pagsapit ng umaga, dinig na naman niya ang baklang si Mamaro. Nagmamadaling binuksan ni Magdalena ang kanyang pintuan dahil sa irita. Kita niya sa kabilang kwartong naruroon ang bakla. Nakatayong may kausap sa cellphone na dipindot. Baka sa mukha ng bakla ang pagkabahala nang patayin nito ang tawag. Psst! Hoy! Ang ingay mo! Ano ba yan? Naku, sis Wang! May nangyaring scary bell sa work! Ha? Bakit? Paano kayo? Hindi kami. Wala lang din natin, kaloka. Yung gwardyang shining armor ng building. Ano? Ayusin mo nga ang sinasabi mo? Yung gwardya, sis. Natagpo ang tiki bombom. Ang kulit mo! Ano ba yung tegi bombong? Tiki bombom, likwak, dead ball, dead Mandela. Sa ibang salita, patay na. Patay na? Oo, sis. Tumawag sa akin si Papa Omar. Tumawag sa akin si Papa Jomar. Natagpuan ang bangkay ng dalawang boylet na makunat sa gubat. Dense na, duguan, tapos bukas ang tummy. Tapos wala na inside organ. Inside organ? Lamang loob, sis. Ano ka ba? Kailan ka ba pinanganak, Diyos ko? Biglang naalala ni Magdalena ang ginawa nila sa gwardyang yun. Hindi niya maaring sabihin kay Mamaro na siya ang huling nakasama ng mga gwardya dahil malamang sa malamang siya ang unang mapagbibintangan. Knows mo ba kung anong scary match? Aswang daw ang tumegi sa dalawang makunat. Aswang?
di ba aswang din yung tinuturong pumatay sa lalaking nandyan sa hagdan? Kaya nga sis, sinasabihan kita ha. Ingat-ingat ka lagi. Di mo knows. Baka ikaw na ang next na mateki. Maraming salamat. Sige, mag-iingat ako palagi. Siya nga pala. Maaga ka na ha. Start na tayo sa modeling mo ha. Maraming foreigner nagkakagusto sa'yo. Diyos ko ka. Bet na bet ang beauty mo. Hindi lang picture mo sis ha. Sige ha. Pasok na ang cast. Ingat ka later. Nagmamadaling umalis ang baklang si Mamaro. Naiwan namang nakatayo ang babae sa labas sa kanyang pintuan. Nang may mapadaan ng dalawang lalaki, saka lamang nahalata ng dalaga na nakabra lamang pala siya. Lintik na bakla lang yun. Hindi mo lang sinabi na nakabra lang pala ako? Ano naman, kahit magubad pa ako dyan. Nag-almusal na lamang si Magdalena. Pagkatapos ay inayos na lamang niya ang mga gamit. Matinding makeup rin ang kanyang ginawa. Siniguro niya rin na walang kapintasan ang buo niyang katawan. Handang-handa na siyang ipakita sa iba ang buo niyang kaluluwa. Nang makarating na siya sa gusali, isa lang ang bantay sa bukana. Sa puntong yun ay isang babaeng gwardya. Habang paakyat ang dalaga sa hagdan, nakasalubong niya si Jomar. Ginitaan at lalagpasan na lang sana ni Magdalena ang binata nang bigla itong nagsalita. Nakita kita! Dumaloy ang kaba sa sistema ni Magdalena sa sinabing yun ni Jomar. Humarap siya na may halong patay mali siya. Nakita saan? Kagabi, lumabas ka. Sumunod sa iyo yung dalawang gwardya. Umamin ka. Ano nangyari sa dalawa? Anong ginawa mo sa kanila? Aswang ka ba, Magdalena? Natawa lang ang babaeng si Magdalena sa kanyang narinig. Anong nakakatawa? Ako? Aswang? Ikaw yata ang nahihibang eh. Kung hindi ka aswang, kung hindi ikaw ang gumawa nun, paano mo ipaliliwanag ang nakita ko? Magkasama kayo bago sila pinatay. Pinagbibintangan mo ba ako? Alam mo bang pwede kang makasuhan sa ginagawa mo? Hindi nakapagsalita ang binata. Lumingon-lingon lamang ito sa taas ng hagdan para alamin kung may ibang nakarinig sa kanila. Bayarang babae ako. Nagsalubong ang kilay ni Jomar. Ha? Yun talaga ang trabaho ko bago ako pumunta dito. Nagbabayad ako para sa aliw. At yung dalawang gwardya na yun, binili ang serbisyo ko kagabi. Oo, may nangyari sa aming tatlo. Pero hanggang dun lang. Iniwan ko silang parang tangang nakangiti. Hindi ko na alam kung ano pang nangyari pagkatapos ko silang iwan. Ibig mong sabihin, hindi ikaw ang aswang? Ano yung itinatago mo sa likuran mo? Bawang? Akin na. Ha? Anong... Akin na. Patutunayan ko sa iyo na hindi ako aswang. Kinuha ng dalaga ang bawang kay Jomar. Pumilas ang babae ng isang pirasong bawang. Kinain iyon sa harap ni Jomar. Nanlaki ang mga mata ng binata. Hindi ito makapaniwala sa kanyang ginawa. Naniniwala ka na ba? Hindi ka nga aswang. Pasensya na. Nahusgan kita. Para mapatawad kita, huwag ka nalang maingay na ako yung huli nilang nakasama. Ayoko may mga pulis na nangungulit sa akin. Isa pa, yung sinasabi ko sa iyo, yun din lang naman ang sasabihin ko sa kanila. Kung sakali, wala naman akong ibang alam. Sige, pasensya na uli. Naglakad paakyat si Magdalena. Binigyan niya ng makahulugang ngiti ang binata. Magdalena, lumingon muli ang babae. Huwag kang lalayo sa akin. Baka mabiktima ka ng kung ano, ng aswang, kung totoo man yun. Dali-daling bumaba ang binata. Napangiti na lamang si Magdalena. Yun ang unang pagkakataong may lalaking nagparamdam sa kanya ng pag-aalala. Sa buong buhay niya kasi, puro lalaking hayok sa laman ang nakakatagpo niya kahit kailan.
hindi pa siya nakaranas na maalagaan at itrato ng tama. Ang tingin na lamang sa kanya ng mga kalalakihan ay isang kasangkapan ng pagpaparaos. Pinupuko mo talaga ang atensyon ko. Malalaman ko rin kung ano ka. Mabilis na lumipas ang mga sandali. Sinimulan na rin nila ang pagkuha ng larawan. Kumpiyansado si Magdalena na ibalandra ang maganda niyang katawan, habang si Jomar naman tila naiilang sa dami ng babaeng nakita niyang nakahubad. Si Magdalena lang para sa kanya ang kakaiba. Kay Magdalena lang siya nahihiya at nakararamdam ng kaba sa bawat kilos at galaw ng babae. Habang nakaupo, napapalunok ng laway ang binata. Jomar, ayos ka lang ba? Akala ko ba sanay ka na sa ganitong trabaho? Nanginginig ang kamay mo. Napansin din iyon ng kanilang manager na si Mamaro. Ay, Diyos ko, Pamba G, ha? First time mo yata na mag-shake-shake. Tumungga ka ba ng maraming coffee? Ha? Palpitate yarn? Lumipas ang ilang araw. Naging regular na nga ang dalagang si Magdalena sa tratong iyon. Kung kani-kaninong lalaki na pupunta ang mga hubad niyang larawan, dahil doon malaki-laki nga ang kinita nila dahil sa kanya. Todo ang pagpapasalamat sa kanya ng baklang si Mamaru. Kung hindi dahil kay Magdalena, hindi sila makapagbabayad sa upa ng gusaling iyon. Baka matagal lang winasak ang kanilang estudyo. Sa loob ng isang buwan, naging malapit na rin sa isa't isa si Magdalena at Jomar. Tuluyan na silang naging magkaibigan. Ngunit walang kaalam-alam ang binata sa tunay na katauhan ng babae. Sigurado ka ba na dito ka magpapalipas ng gabi? Nagliligpit sila ng mga gamit sa opisina noong mga oras na yun. Dalawa na lamang sila ni Jomar sa silid. Oo, tinatamad na akong umuwi. Isa pa, may okasyon sa apartment ngayon. Maingay. Baka hindi rin ako makatulog. Sasamahan kita. Bakit? Nag-aalala ka ba? Oo. Alam mo naman, may ibang department dito na may mga manyakis. Karamihan pa naman sa mga manyakis dito, laging nag-overtime. Magda, maraming may gusto sa'yo rito. Nag-aalala ako baka pasukin ka rito. Isasara ko naman ang pinto. Kahit pa. Sige na, sasamahan kita. Doon ka sa kwarto. Ako dito sa opisina. Bakit maghihiwalay tayo? Kung pwede namang magkasama. Ha? Huwag kang mag-alala. Gusto lang naman kitang makakwentuhan. Wala tayong gagawing kababalaghan. Maliban na lang kung gusto mong maging customer ko. Wag na, no? Kwentuhan na lang. Binilisan ng dalawa ang kanilang pagliligpit. Mga bandang 11:00 na ng gabi nang pumunta sila sa silid. May double deck naman doon, kaya si Jomar ang nasa taas, habang si Magdalena naman ay nasa baba. Isang buwan na tayo magkakilala, pero wala ka pang sinasabi tungkol sa buhay mo. Wala ka bang asawa o kasintahan? Meron akong kasintahan, kaso wala na eh. Sumama sa iba. Niloko ka? Oo. Ginamit lang ako para sa mga bagay na gusto niyo makuha. Ewan ko kung saan ako nagkamali. Lahat naman ginawa ko. Lahat binigay ko. Pero bakit ganun? Pinagpalit niya ako sa gwapo at may sasakyan. Sandaling natahimik si Jomar. Narinig na lamang ni Magdalenang umiiyak na pala ang binata sa itaas. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ng galit si Magdalena para sa lalaki. Isang ideya ang pumasok sa kanyang utak. Bagay na unang beses niya lang na naramdaman mula noon. Huwag iyakan ng basura. Dahil basura, itinatapon na. May ibang babae na mas karapat-dapat sa busilak mong puso. Huwag kang mag-alala. Kakarmahin din silang dalawa balang araw. Habang ikaw naman, magiging masaya rin. Hindi na nagsalita pa si Jomar.
Tumayo si Magdalena. Sa kanya nalaman na nakatulog na pala ang lalaki. Huminga ng malalim si Magdalena at nagsalita. Huwag kang mag-alala, Jomar. Ako ang magiging karma nila. Ngumiti si Magdalena. Lumabas siya ng silid ng opisina. May kikitain siyang lalaki sa labas. Isang customer na nagdanais ding makarating sa langit sa pamamagitan ni Magdalena. Isang oras lang ang nakalipas. Natapos na rin ang ginawa nila ng lalaki. Umuwi na rin agad si Magdalena. Bago pa nagising si Jomar kinabukasan, nabulabog na naman ang mga nasa gusali. Nang isang lalaki naman ang natagpo ang patay sa gubad. Ang lalaking yun ay ang lalaking nakipagtalik sa dalaga. Dumating agad ang mga pulis. Nagsisimula pa lang ang investigasyon, pero may mga nagsabi ng aswang ang dumali sa lalaking yun. Dahil sa sunod-sunod na pagbatay, nababahala na ang ilang nagtatrabaho sa gusaling yun. Kaya naman, may ibang nag-file agad ng leave para umiwas sa sinasabi ng panganib. Nabalitaan mo ba yung nangyari? Nasa opisina silang lahat, kanya-kanyang tsismisan bago dumating si Mamaro. Yung lalaking patay na naman? Oo, malakas talaga ang hinala ko. May aswang talaga sa area natin. Nakapagtataka nga lang eh. Bakit puro lalaking pinapatay niya? Tahimik lang na nakikinig si Magdalena. Noong umaga na yun, wala siya sa mood. Masama ang gising niya. Naalala naman kasi niya ang panluloko kay Jomar ng dati nitong kasintahan. Naging laman ng usap-usapan ang nangyari nung araw na yun. Habang ang lahat ay abala sa bagay na yun, inalam naman ni Magdalena kung saan nakatira ang dating kasintahan ni Jomar. Ay, walang niya. Bakit ba ako naiinis sa babaeng yun? Tumingin siya kay Jomar na abala sa paglilinis ng kamera. May gusto ba ako sumukong na to? Hindi nakatiis si Magdalena. Nilapitan niya si Jomar. Jomar, ano nga ulit ang pangalan ng dati mong kasintahan? Ha? Bakit mo tinatanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman kung maganda ba siya o hindi, kung anong pangalan niya. Gusto ko siyang makita. Ibinigay ni Jomar ang buong pangalan ng dating kasintahan dahil na rin sa pangungulit ni Magdalena. Nasabi na rin ng lalaki kung saan iyon nagtatrabaho at nagpakita ito ng larawan. Malapad ang ngiti ng dalaga dahil iyon sa tuwa, dahil yun sa ideyang binabalak niya. Wala silang gaanong ginagawa ng araw na yun, kaya naman 5:00 pa lang ng hapon ay maaga nang umalis si Magdalena sa gusali. Sabik na sabik siyang puntahan ang babae. Gagawin niya iyon dahil naaawa siya kay Jomar. Si Jomar na unti-unti niyang nagugustuhan kahit pa alam ng dalaga na hindi siya nito magugustuhan, lalo na kapag nalaman nito ang tunay niyang kulay. Bumiyay si Magdalena 6:00 ng gabi. Nakarating siya sa sinasabing trabaho ng babae sa bayan. Matyaga siyang naghintay hanggang sa may naglabasan ng ang empleyado sa tapat na rin ng isang gusali. Yun na pala yun. Ang pangit. Nairita si Magdalena nang mamukaan ang babae. Lalapitan na sana niya iyon nang biglang may lumapit doon na isang lalaki. Matangkad at may sasakyan. Napatigil ang dalaga at pinagmasdan niya ang dalawa. Yun pala yung lalaking ipinalit niya kay Jomar. Parang may naisip akong mas maganda. Sumilay ang nakalulokong ngiti sa labi ng dalaga. Naiisip niya pa lang ay natutuwa na siya sa pwedeng mangyari. Umuwi na muna siya sa kanilang apartment. Nagplano siya ng kanyang gagawin upang maging malinis ang resulta ng lahat. Kinabukasan, hindi na siya pumasok. Sa parehong oras, hinintay niya ang dalawa sa tapat ng gusali. Nagawang sundan ni Magdalena ang lalaking papauwi dahil sa kakaiba niyang kakayanan.
Tila mas mabilis pa nga siya sa sasakyan. Palihim na nakapasok ang dalaga sa bahay ng lalaki na ang pagkakarinig niya, Dennis ang pangalan. Mukhang mag-isa siya rito. Tiningnan pa ni Magdalena ang malaking bahay na yun. Halatang mayaman nga ang kanyang bibiktimahin. Matapos ibalik ang dati sa normal, lumabas na siya mula sa likuran ng halaman. Nagulat ang lalaking si Dennis nang makita ang babaeng si Magdalena na tila gula-gulanit ang suot. Bakat na bakat ang dibdib ng babae, kitang-kita ang kaputian nito. Sandali. Sino ka? Papaano ka nakapasok sa bakuran ng bahay ko? Dahan-dahang naglakad si Magdalena nang may nakakaakit na tingin. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kung ano ang pwede nating gawin. Anong pinagsasabi mo? Baliw ka ba? Nagulat na lamang ang lalaking si Dennis nang alisin ni Magdalena ang kanyang itaas. Nang laki ang mga mata ni Dennis habang nakatingin sa dalawang bundok ni Magdalena. Sabihin mo muna sa akin, may asawa ka na ba? May kasintahan ka bang maaaring magalit kapag ginawa natin ito? Parang asong nauulol ang lalaki sa mga sandaling yun. Kakaiba rin ang ngiti nito. Lumabas ang tunay nitong kulay. Asawa? Kasintahan? Wala akong ganun. Teka, anghel ka ba? Bakit? Anong meron? Bakit nandito ka? Hindi ako anghel, pero nandito ako para paligayahin ka. Pero hindi ko sigurado kung ikaw ba'y walang sabit. Sigurado ka bang wala kang asawa o kasintahan? Dahan-dahang inalis ni Magdalena ang kanyang pang-ibaba. Kitang-kita ang buo nitong katawan. Wala nga. Maniwala ka. Sino yung hinalikan mo kanina at hinatid mo? Ha? Paano mo nalaman yun? Wala yun. Hindi ko naman mahal yun. Pampalipas oras ko lang yun. Para o saan ba? Nag-aalab ang galit sa kalooban ni Magdalena. Ang pinakaayaw niya sa mga lalaking manluloko. Hindi siya makapaniwala na ang dating kasintahan ni Jomar, basura din pala ang ipinalid. Halika! Pasok tayo sa loob! Doon tayo! Nang magkatikiman na tayo! Hindi ka ba magtataka kung sino ako? Bakit pa? Nandito ka na! May sinira kang relasyon. Ikaw ang pinili ng babaeng yun. Niloko ng babaeng yun ang dati niyang kasintahan para lang sa'yo. Tapos lolokohin mo rin pala ang babaeng yun? Mga siraulo ba kayo? Mga manloloko. Dawala ang ngiti sa mukha ng lalaking si Dennis. Nalito ang lalaki kung paanong nalaman iyon ni Magdalena. Teka, sino ka nga ba talaga? Gusto mong malaman kung sino ako? Ako lang naman ang babaeng galit na galit sa mga taong manloloko. Nagbago ang itsura ni Magdalena. Lumitaw ang malapad niyang pakpak sa likuran. Kumulubot ang kanyang muka. Humaba ang kanyang dila at lumitaw din ang kanyang mga pangil. Naging mahaba at matulis din ang kuko nito. Teka! Aswang ka! Tatakbo na sana ang lalaking si Dennis nang habulin iyon ni Magdalena. Walang kalaban-laban ang lalaki. Sobrang daling pinaslang ni Magdalena ang lalaki. Inilabas niya ang lamang loob nito at kinain. Ito ang nararapat sa lahat ng mga tao na hindi makontento sa mga minamahal nila. Lumipas ang halos 5 minuto. Lumipad siya papunta ng gubat kung saan malapit ang kanyang pinapasukang trabaho. Doon niya na rin kasi iniwan ang damit na kanyang pamalit. Bumaba siya sa gilid ng ilog. Matapos makapaghugas, ibinalik na rin niya ang dating anyo bilang tao. Dinampot niya ang bag kung saan nakalagay ang damit na susuotin. Ang gastos ko naman sa damit.
Pagharap niya ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya si Jomar na naroroon, nakatayo at nakatingin sa kanya, nagulat na gulat. Jomar, Tila may bumaramunang bato sa lalamunan ng lalaki. Wala itong nasabi noong una. anong nakita mo? Lalapit sana ang dalaga, ngunit biglang dumampot ng kahoy ang lalaki. "Huwag kang lalapit! Diyan ka lang! Jomar, Sinabi na huwag kang lalapit! Aswang ka!" Huminto ang babae. Batid niya sa sarili niya na hindi niya yun malulusutan pa. Yung kinukwento ni Mamaro na lalaking duguan sa hagdanan ng apartment niyo. Yung dalawang gwardya. Yung lalaki nitong nakaraan. Sabihin mo nga, ikaw ang pumatay sa kanilang lahat! Nakayuko na lamang ang babaeng si Magdalena. Hindi maunawaan ni Magdalena ang kanyang sarili. Parang nanghina siya sa harapan ni Jomar. Nawala ang kanyang angas bilang aswang. "Magsalita ka! Ikaw ang pumatay sa lahat ng mga yon!" oo. Ako ang pumatay sa kanilang lahat. Oo, isa akong aswang. Pinatay ko silang lahat. Kinain ko ang lamang loob nilang lahat. "Bakit mo yung ginawa? Hindi mo ba alam? Masama ang pumatay ng tao!" Masama rin silang tao. Niloloko nila ang mga asawa at kasintahan nila para sa pansamantalang kaligayahan. Wala silang karapatang mabuhay sa mundong ito. Hindi ka Diyos para ilagay sa kamay mo ang kapalaran ng isang tao! At sino ang Diyos? Ha? Sino? Walang Diyos, Jomar. Wala. Meron! Akala mo lang wala! Pero meron! Kung may Diyos, bakit ako nagkaganito? Bakit hinayaan niyang magdusa ako sa sumpang ito na wala naman akong kinalaman? Bakit? May Diyos, Magda! May Diyos! Sadyang bulag ka lang sa katotohanan. Pinili mo lang na maging masama. Hindi ko piniling maging masama. Kapalaran ang nagtulak sa akin para maging ganito. Ang pagiging malupit ng mga tao ang siyang nagtulak sa akin na maging ganito. Wala kang alam. Dahil kahit kailan, hindi mo pinagdaanan kung paano babuyin ng paulit-ulit. Oo, wala akong alam kung sino ka. Kaya ngayon ko lang nalaman na aswang ka. Di ba? Pumapatay ka ng tao. Nang manlulokong tao. Manluloko ka rin naman ah. Pinaniwala mo ko na tao ka. Pero halimo ka pala. Bakit? Balak mo rin bang patayin ako? Bakit? Manluloko ka rin bang gaya ng dati mong kasintahan na si Claire? Pati na rin si Dennis? Paano mo nakilala si Dennis? Teka, niloko niya si Claire? Hindi mo alam kasi tanga ka. Hinayaan mo lang na agawin sa'yo yung taong yon. Hindi mo alam na basura din ang ipinalit sa'yo. Niloko ni Dennis si Claire? Bakit mo alam yun? Simple lang. Sinubok ko ang karupukan niya. Nakakita lang ng dede. Biglang kinalimutan niya lahat. Biglang kinalimutan niya agad ang dati mong kasintahan na niloko sa'yo. Tapos, Tapos ano? Pinatay mo si Dennis? oo, huwag kang mag-alala. Hindi ko tinama yung babae. Dahil hindi ako pumapatay ng babae. Lalaki lang. Napakawalang hiya mo! Nagulat si Magdalena sa sinabing yun ng lalaking si Jomar. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng sakit mula sa salita ng isang taong mahalaga sa kanya. Alam mo ba kung bakit ko ginawa yun? Bakit ang dali-dali sa'yo na kunin ang buhay ng kahit na sino? Bakit? Dahil ba aswang ka? Malakas ka? At mas nakalalamang ka sa tao? Ganun ba? Alam mo ba kung bakit ko ginawa yun? Bumuga ng malakas na hangin ang dalaga. Ginawa ko yun para sa'yo. Dahil galit ako sa mga taong nananakit sa taong mahal ko. Ano? Mahal mo? Sa loob ng maraming taon, ngayon na lang ulit ako gumawa ng isang kasalanan para sa isang lalaki. Kahit hindi pa tayo gaanong matagal na magkakilala, natutunan ko muling magmahal
naramdaman ko ulit na itrato ako na parang isang tao, na isang babaeng mahalaga. Pinaramdam mo sa akin na hindi ako basura, kagaya ng tingin sa akin ng ibang kalalakihan. Pansamantala kong kinalimutan kung ano ako, na isa akong aswang, na isa akong halimaw. Kaya ginawa ko yun dahil mahal kita. Huwag mo akong mahalin. Kung gagawa ka rin lang naman na masama. Ayoko sa mga taong bayolente at mamamatay tao. Mali! Ayoko sa mga aswang na nagpapanggap na tao at pumapatay ng tao. Tumawa ng mahina si Magdalena, ngunit bakas ang sakit sa tinig nito. Eh di tama pala ang iniisip ko, na lahat ng tao, lahat ng lalaki pare-pareho lang. Tatanggapin nyo lang kung ano ang sa tingin nyong papabor sa gusto nyo. Ikaw nasa katayuan ko, Magda. Tatanggapin mo rin ba ang isang lalaking pumapatay ng tao? Sa tingin mo, kaya mong mabuhay ng habang buhay kang lulukuhin ng lalaking kasama mo na may malaking kasalanan? Isipin mo ako! Gamitin mo ang utak mo bilang tao. Kung meron pang natitira, o baka puro utak na ng aswang ang meron ka. Tuluyan ang natalo sa debate ang dalagang si Magdalena. Lumabas ang kanyang kalambutan. Hindi niya na namalayan. Pumatak na pala ang luha sa kanyang mga mata. Magmula ngayon, huwag mo na akong kakausapin. Magre-resign na ako. Ayoko nang makita ka. Natatakot ako sa'yo. Naglakad ang lalaki palayo. Naiwang nakatayo roon si Magdalena. Masikip ang kanyang dibdib. Hindi makapaniwala sa unang pagkakataon. Matapos ang ilang taon, ang lalaking minahal niya ay tuluyan na siyang tinalikuran. Umupo na lamang si Magdalena sa gilid. Sunod-sunod ang pagbatak ng kanyang luha. Kahit pigilan niya iyon, hindi yun humihinto. Hindi ako dapat umiyak. Aswang ako. Matapang at mabangis ako. Hindi ako dapat umiiyak. Marahas na pinunasan ng babae ang kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim at umuwi sa kanilang apartment. Tulala siya na naglakad sa hagdan nang makasalubong niya ang baklang si Mamaro. Si Aswang, nako, bakit mamagay ang eyes mo? Anyari? Halika nga, halika. Dali. Umupo ang dalawa sa baitang ng hagdan. Sino ang nagwarla sa'yo, ha? Najombag ka ba? Si Netch! Ikwento mo yarn. Umiling na lang si Magdalena. Kilala kitang bruwa ka, ha? Stronger ka, hindi ka mahina. Kaya bakit ka magka-cry-cry? Ay Diyos ko, doon na nga tayo sa kwarto mo. Inalalayan ng bakla si Magdalena papasok ng kwarto, ngunit hindi pa rin iyon nagsasalita. Magpahinga ka na lang nga muna siguro. Kung hindi ka pa ready na mag-share, go lang. Bukas huwag ka munang pumasok, ha? Rest well, ha? Babush muna, ha? May asikasuhin lang akong lokaret na babae. Humalik pa ang bakla sa kanyang noo. Naiwang tulala si Magdalena. Inisip niya rin si Jomar. Saka iisip niya na kaidlip na pala siya. Sobrang haba ng kanyang itinulog. Hindi niya namamalayan. Maggagabi na pala siyang gumising. Narinig niya sa labas ng pinto ang magkahalong boses. May matanda, may galit, parang natatakot. Narinig niya si Mamaro na kinakausap ang mga naroon sa labas. Hoy! Huwag kayong magbibintang, ha? Paano magiging aswang si Magdalena? Ang ganda-ganda niyang dilag. Sir, sigurado po ako na yung babaeng nasa loob ang nakita ko sa gubat. Siya yon! May pakpak pa nga eh! Aswang ang babaeng yun na nasa loob, sir! Kapag kayo, ha? Kapag kwentong barbero lang yan, kakasuhan ko kayo. Kawawa naman ang babaeng inaakasuhan nyo. Naka! Ano ba kayo? Hindi totoo ang aswang? Aray!
Nakaramdam na lang si Magdalena na pilit na binubuksan ang pintuan niya. Hindi niya alam kung paanong may nakaalam ng sekreto niya. Kaya naman, bago pa mahuli si Magdalena ng taong bayan, tumalo na siya sa bintana. Meron ngang nakakita sa kanya, pero mabilis lang din siyang gumapang paalis. Kabado at takot na takot si Magdalena sa nagngangalit ng mga tao. Ang dating mabangis at matapang na aswang ay tila nawala na. Tiklop si Magdalena sa isip-isip niya. Marahil pinahina siya ng pag-ibig. Nasa gilid ng kalsada si Magdalena habang tumatakbo. Nang may biglang humintong sasakyan sa gilid niya, bumaba ang salamin at bumungad sa kanya si Jomar. "Sakay!" Gulat na gulat si Magdalena. Hindi na. Lilipad na lang ako. Sinubukan ni Magdalena ang palabasin ang pakpak niya, ngunit dahil sa bigat ng kanyang kalooban, hindi niya yun magawa. "Kulit mo, aswang ka! Sakay na nga!" Nagmamadaling pumasok ang dalaga sa loob ng sasakyan. Mabuti na lamang at nakasakay siya. Sakto kasing dumating ang mga kalalakihan na handang pumatay ng aswang. May mga dalang itak o kung ano-ano pang pamalo. Maingat na pinaandar ni Jomar ang sasakyan. Tahimik lang ang dalawa na tila nagpapakiramdaman. Nang makalayo na sila, si Jomar ang unang nagsalita. "Nung nakita kita kagabi sa gubat, hindi ko na malayan. Nasundan pala ako ni Robert. Nakita niya rin eh. Siya ang nagsabi sa mga tao sa apartment niyo na aswang ka." Pasensya ka na. Alam ko na pati ikaw madadamay sa nangyari. Kasalanan ko ang lahat. "Huwag kang magpaawa. Walang magagawa yan. Ang maigi pa, mag-isip ka na lang ng paraan kung paano ka magiging ligtas." Bakit mo ba ginagawa ito? Akala ko ba ayaw mo na sa akin? Kinabig muna ng binata ang manibela saka sumagot. "Ako ang dahilan kung bakit nalaman ng mga taong sekreto mo. Yun ang dahilan kung bakit kita tinutulungan ngayon." Dapat hinayaan mo na lang ako. "Di pwede. May dapat ka pang itama." Nanahimik na lamang si Magdalena. Wala siyang ideya kung saan sila pupunta. Nang mapatingin si Magdalena sa labas, natanong niya ang istasyon ng mga pulis. Sinasabi ko na nga ba? Isusuplong mo na ako. "Kumalma ka nga. Sira ulo ka ba? Dadaan lang tayo. Wala namang ibang daan eh." Tila napahiya ang babae kaya nanahimik na lamang uli. Habang nasa biyahe, nakita na lamang nila na parang may sumusunod sa kanila. Malakas ang pakiramdam ni Magdalena kaya alam na alam niya iyon. May nakakita yata na sumakay ako sa'yo. Madadami ka pa. Bababa na lang ako. Itigil mo ang sasakyan. "Huwag kang mataranta. Magpatay malisya lang tayo. Kapag yung sasakyan nasa likod, hindi rin mawala, gagawa ako ng paraan." Ang kulit mo. Kaya ko naman ang sarili ko. Ayokong pati ikaw mamatay. "Pasensya ka na sa mga nasabi ko." Ngayon ka pa talaga magsasorry. Kung kailan may nakasunod na sa atin. Pwede ba asikasuhin mo muna yun? Iniliko ni Jomar ang sasakyan at ipinasok sa kagubatan. "Kailangan natin silang iligaw. Baba!" Dali-dali silang bumaba. Natanaw din nilang bumaba ang mga nasa sasakyan. Nagulat na lamang sila nang makitang huminto rin ang nakasunod sa kanila. May mga bumabang lalaki na may mga dalang mahahabang baril. Patayin niyo agad yung aswang na yan kapag nakita niyo, ha? Ha? Pinatay niya yung bayo ko! "Bilis mo namang tumakbo!" Ang bagal mo rin kasi. Ipapasin na nga kita. "Hoy!" Bigla na lamang binuhat ni Magdalena ang lalaking si Jomar. Parang hindi malang nahirapan ang babae. Saka lamang naalala ni Jomar na aswang nga pala si Magdalena. Kaya di hamak na iba ang lakas ng dalaga kumpara sa kanya. "Nasaan ang pakpak mo? Lumipad na lang tayo!" Hindi ko maibuka. "Bakit?" Ewan ko.
Nabahala ang dalawa nang makita sila ng mga lalaking humahabol sa kanila. Agad silang pinaputukan dahil doon napabagal ang kanilang pagtakas. Rat-rat ang ginawa sa kanila kaya hindi sila pwedeng magpadalos-dalos. Doon! Sa gawing yun! Doon tayo dumaan! Sinunod ni Magdalena ang itinuturong direksyon ni Jomar. Sinuong nila ang pinapaulan ng bala sa kanila. Pagkarating nila sa dulo, tumalon silang dalawa pababa sa ilog. Mabuti na lang at madilim sa kagubatan. Kaya naman, nahirapan na ang mga humahabol sa kanila na patamaan sila. Pag-ahon nila sa tubig, hindi na nakasunod pa ang mga lalaking iyon. Lamig na lamig si Jomar pag-ahon nila. Agad din naman siyang binitbit ni Magdalena saka muling naglakad. May narating silang kuweba. Sinamantala nila ang pagkakataon para makapagpahinga muna roon. Umupo ang dalawa at sumandal sa bato. Hingal na hingal, lalo na si Magdalena, buhat-buhat ang lalaki. Hindi naman siguro tayo masusundan dito. Mararamdaman ko naman kung nandyan na sila sa paligid. Hoy Magda, sabihin mo nga sa akin. Paano ka ba naging aswang? May lahi ba kayong aswang? O ikaw lang? Wala kaming lahing aswang. Pero isinumpa ang pamilya namin dahil sa nagawang kasalanan ng lolo ko. Kung sino raw ang pinakabunsong anak na babae sa ikatlong henerasyon ng pamilya, siya raw ang magiging aswang. Ako ang sumalo ng sumpa kahit na wala akong kinalaman sa nangyari noon. Eh sino naman yung sumumpa sa pamilya nyo? Ang lola ko sa tuhod. Bago siya namatay, nagbitaw siya ng sumpa. Ginawa niya yun dahil sa mga ganid niyang anak na walang ibang hinintay kundi ang mana at ang kamatayan ni Lola. Iba talaga ang nagagawa ng yaman ano? Walang kadugo-dugo. Pero may paraan ba para mawala ang sumpa? Ang sabi ng matatanda sa angka namin, mawawala ang sumpa kapag nag-alay ako ng isang bagay na bukal sa kalooban ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong bagay na yun. Gusto kong humingi ng tawad sa mga binitiwan kong salita. Hindi ko inalam kung ano ang pinagmulan mo. Hinusgan ka agad kita. Masyado ako nagpadala sa emosyon ko. Patawad. Lahat ng sinabi mo tinanggap ko. Alam ko sa sarili ko kung ano ang mga mali ko. At dahil sa'yo, nalinawan ako sa mga bagay-bagay. Itatama ko ang lahat kapag naging maayos na ang sitwasyon. Huwag ka mag-alala. Sasamahan kita. Gusto kong ako ang maging dahilan ng lakas mo. Nag-aalala ako para sa'yo. May pamilyang naghihintay sa'yo. May mga pangarap ka pa sa buhay. Hindi yun matutupad kung mapapahama ka dahil lang sa... Manahimik ka nga. Dami mo sinasabi. Nandito ako at kasama mo. Alangan naman pauwiin mo ko. Tapusin natin to. Gusto kong kuhaan ka uli ng picture. Talaga? Oo. Pero nakadamit ka. Hindi gaya ng dati. Kung makikita lamang ni Jomar ang kanyang muka, malalaman ng binata kung paanong mamula-mula ang kanyang pisngi. Yun yata ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may gumagalang sa kanya. Tara na, punta natin ang gawin yun. May liwanag doon. Tingin ko, baryo o barangay yun. Baka sakaling makahingi tayo ng tulong. Sandali. Bakit? Masyadong malamig. Basa na ang suot natin. Basa nga, ano naman? Papainitin natin. Nagulat na lamang ang binata nang halikan siya ni Magdalena. Mapusok pa nga ang mga sumunod na sandali. Hindi nila namamalayan na ang kanilang mga suot ay nasa lapag na pala. Maging si Jomar ay tila nawala rin sa sarili dahil sa pagmamahal na nararamdaman para sa babae. Nakalimutan niyang si Magdalena ay isang aswang. Lahat ng pangamba ay nabura ng bawat halik at hagod sa likod. Saksi ang mga puno
sa kung paano nila pinagsaluhan ang kanilang pagmamahalan. Makalipas ang ilang sandali, kapwa narating ng dalawa ang kalangitan ng may ngiti. Sa maikling panahon, mahal na kita. Mahal din naman kita eh. Kahit hindi ko alam paliwanag. Matapos ang bakbakan, nagsuot na rin ang dalawa ng kanya-kanyang damit. Naging epektibo ang kanilang ginawa dahil nabawasan ang lamig na naramdaman ni Jomar. Hindi nila alam kung anong oras nang marating nila ang bukana ng isang lugar. Tahimik na roon ang mga taong nasa labas lamang, ang mga nagluluto sa bakuran at nagwawalis at nagsisibak. Magda, may nararamdaman ka bang panganib? Wala naman, pero huwag tayong pakampante. Hindi natin alam kung anong meron dito. Lumapit sila sa isang matandang lalaki na nasa bakuran. Kinapala na lamang ni Jomar ang mukha niya para tawagin iyon. Magandang gabi ho, Tay. Kung hindi po kami nakakabala sa inyo, pwede po ba kayo makausap? Lumingon ang matanda. Dala ang malaking lambara at lumapit iyon sa kanila. Sino kayo? At anong kailangan ninyo? Ay, gabing-gabi na! Tay, mag-asawa po kaming dalawa. Naligo lang po kami sa ilog nang bigla pong lumakas ang agos ng ilog sa tubig. Tinangay ho kami. Buti na lang ho, narating namin ang lugar na to. Nagbabaka sakali po kami na makahingi ng tulong. Basang-basa ho kasi kami. Nilalamig din po kasi kami. Lalo na po itong asawa ko. Anong asawang pinagsasasabi mo? Imbento ka, ha? Sakyan mo na lang. Ito naman. Ganun ba? Nakakawawa naman pala kayo. Sige, pasok kayo dali. Kaso maliit lang ang bahay ko. May damit ako dyan pamalit. Ay, sa asawa mo, pairamin ko na lang siya ng bestida ng asawa kong patay na. Ayos lang ba? Natuwa naman si Jomar sa agarang pagtulong ng matanda. Maging si Magdalena, hindi rin makapaniwala na may tao palang ganun kabuti. Pumasok ang dalawa sa bahay ng matanda na nagpakilalang Mang Yoyong. Kinuha ng matanda ang pamalit nila. Kaya nakapagbi sila kaagad. Tinimplan sila ng matanda ng kape para kahit paano mainitan ang kanilang tiyan. Ay, sino ba kasing humahabol sa inyo at mukhang may tinatakasan kayo? Nagkatinginan ang dalawa sa sinabi ng matanda. Pareho silang kinabahan. Ano pong sinasabi ninyo? Iha, albularyo ako. Sa narinig na iyon ni Magdalena, napatayo siya sa kanyang kinauupuan. Nangangamba ang mukha niyang napatingin sa matanda. Alam mo kung ano ako? Oo, ay unang kita ko pa lang sa iyo. Alam ko na agad. Pero huwag ka mag-alala. Wala naman akong balak na saktang ka, Iha. Sandali lang ho. Hindi ho masamang Kalma, iho. Wala akong gagawin. Ramdam ko naman na hindi masama ang babaeng kasama mo. Marahil, tumakas kayo sa taong bayanan eh. Ganun nga ho. Bawal na pag-ibig pala sa lahat. Ganun pala ang tema ninyo, no? Totoo bang hindi mo sasaktan ng asawa ko? Di ba ang mga albularyo pumapatay ng aswang? Ganon ang mga naririnig ko sa matatanda. Hindi ako pumapatay ng aswang. Wala naman akong kakayanan eh. Mahina ako. At isa pa, hindi ko kayo ahadlangan. Kaso nga lang, bakit dito kayo pumunta? Ang baryong ito, pugad ng mga albularyo. Anumang oras malalaman nilang may aswang dito. Nag-init ang mukha ni Magdalena sa kanilang narinig. Albularyo kasi ang pinakaiiwasan niya sa buong buhay niya. Albularyo lang din kasi ang may kakayang paslangin siya nang walang kahirap-hirap. Doon sa likod! Dumaan kayo doon! Umalis na kayo ngayon din bago pa kayo mahuli dito! Naudlot ang sasabihin ng matanda.
nang makarinig sila ng mga boses. Pagsilip nila, nakita ni Magdalena at Jomar ang mga armadong lalaki na humahabol sa kanila. Tay, sila ho yung humahabol sa amin. Sige na, umalis na kayo bago pa mahuli ang lahat. Nagmamadaling dumaan sa likuran ang dalawa. Kaso sa kasamaang palad, umikot na pala ang isang lalaki. Binaril sila, ngunit hindi sila tinamaan. Napasigaw ang lalaking may aswang dahil doon nabulabog ang mga tao. Naglabasan ang ibang albularyo sa bawat kabahayan. Nakitang tumatakas si Magdalena at Jomar, kaya naman walang pagdadalawang isip na hinabol sila ng mga taga roon. Malas, kahit saan tayo pumunta, may mga paepal. Mahigpit ang hawak ni Jomar sa kamay ng babae. Mas nababahala sila nang makitang may mga hawak na pana ang mga humahabol sa kanila. Bukod pa roon, may 4 na lalaking nagpaulan din ng bala. Jomar, mauna ka na. Manahimik ka nga. Gagayain mo lang yung mga bayani sa pelikula eh. Hinilan ni Jomar si Magdalena, kaya wala na itong nagawa. Narating nila ang kalsada. Medyo maliwanag na sa parting yun dahil sa kabilugan ng buwan. Nagpalit na rin ang anyo si Magdalena ng mga sandaling yun. Handa na sana siya sa laban sa mga tao. Kaso nga lang, nakita niyang tatamaan ng palaso ang binatang si Jomar. Kaya naman, dali-dali niyang sinalag ang palaso. Tumama iyon sa balikat ng babae. Kasabay nito ang paglabas ng pakpak ng babae sa kanyang likuran. Hindi na ininda pa ni Magdalena ang kanyang tama. Hinagit niya si Jomar sa kapilit niyang inilipad ang lalaki palayo. Wala nang nagawa ang mga tao. Kahit pa magpaulan sila ng palaso at bala, tuluyan nang nakatakas ang dalawa. Bumaba na rin sila nang sumapit ang umaga. Nanghina na si Magdalena sa mga sandaling yun. Kahit wala na ang palaso na nakatarak sa kanya, ramdam niya na may kumalat sa kanyang katawan. Hindi ko na kayang lumipad. Umaga na. Sumundal ang babae. Nakita mismo ni Jomar ang unti-unting pagkawalan ng kanyang mga pakpak. Ayos ka lang ba? Anong klaseng tanong yan? Jomar, may laso ng palaso na tumarak sa akin. Kumakalat na siya sa katawan ko. Otomatikong tumulo ang luha ni Jomar ng mga sandaling yun. Alam niya kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi na ako magtatagal, Jomar. Huwag mong sabihin yan. Magsasama tayo. Hindi ka mamamatay. Biglang umubo si Magdalena hanggang sa meron itong iluwa na itlog na kasing laki ng itlog ng pugo. Ngumiti si Magdalena. Naiyak siya sa sobrang tuwa. Sa wakas, natapos na rin ang paghihirap niya. Jomar, wala nang sumpa. Nakabalik na ako bilang isang normal na tao. Nawala ang sumpa dahil sa pagligtas mo sa akin. Sobrang saya ko. Sa huling sandali, natupad ko ang pangarap kong maging normal na tao ulit. Kahit limitadong oras lang. Jomar, totoo nga, merong Diyos. Pinakinggan niya ako. Hindi niya ako kinalimutan. Magda naman, huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang magsalita na parang aalis ka. Halika, bubuhatin kita. Dadalhin kita sa ospital. Nasa itaas tayo ng bundok. Kailangan na nating tanggapin ang kapalaran ko. Siguro, ito na rin ang kabayaran ng lahat ng nagawa kong kasalanan. May isinukang dugo ang babae dahil habang tumatagal, lumalala ng lumalala ang epekto ng lason sa katawan ni Magdalena. Daya mo naman eh. Kung kailan maayos na eh. Saka ka naman mag-iiwan. Bakit ka naman ganito? Bakit? Jomar, tandaan mo palagi na sa maikling panahon, minahal kita.
Natutunan kong magpakatao muli dahil sa iyo. Binigyan mo ng pag-asa ang buhay ko. Patawarin mo ako kasi hindi mo na ako makakasamang harapin ng mga susunod na araw at Mas dumami ang isinukang dugo ng babae. Nagsimula na ring mamanhid ang parte ng katawan nito. Maging ang mga labi at ilalim ng mga mata ay nangingitim na rin. Jomar, ipangako mo sa akin na kapag wala na ako, gusto ko mabuhay ka ng mapayapa. Wala nang nagawa si Jomar kundi tanggapin na lamang ang katotohanang wala na si Magdalena. Hinaplos na lamang niya ang buhok ng babae at sa huling pagkakataon, hinalikan niya sa noo si Magdalena. Kasabay ng pagsikat ng araw sa silangan ay siya namang pagpikit ng mata ng dalaga. Magda! Uy! Magda, gumising ka! Umaga na, oh! Huwag ka lamang ganyan! Huwag mo naman akong iiwan! Magda! Magda! Ngunit kahit anong gawin ni Jomar na pag-uga sa babae, hindi na ito muling dumilat pa. Hagulhol ang lalaking niyakap na lamang si Magdalena. Parang sinakluban ng langit at lupa si Jomar sa puntong yun. Pero pinilit niya pa rin na maging matatag. Sa mismong bundok na yun, naghukay ang lalaki para doon na lamang ilibing si Magdalena. Dahil kahit mahaba man ang lipad ng Magda na nakilala niyo noon, nais niyang maging mataas pa rin ang kinalalagyan ng hantungan nito. Magda, pinapangako ko. Hindi kita makakalimutan. Mahal kita. Ngayon, habang buhay. Makalipas ang isang buwan. Naku, Papa G! Ako na nag-ayos ang iwang mga gamit ni Sis Huang. Eto, tingnan mo ang box na ite. Mukhang may laman for you. Inabot ng bakla ang isang kahon. Nagtaka si Jomar kung anong laman ng kahon na yun. Kaya naman, dahan-dahang binuksan iyon ni Jomar. Bumungad kay Jomar ang isang bagong kamera. Naku, matagal ang pinag-ipunan niya yan. Ang sabi niya sa akin, sakaling wala siya sa kaarawan mo, ako na lang daw ang bigay niya sa iyo. Si Magda... Si Magda talaga. Nasaan na nga ba si Sis Wang? Sabi niya, gogora lang siya sa family niya sa ibang probinsya. Nakangiti ngunit naiyak na lamang si Jomar. Hindi inakala ni Jomar na ang isang aswang na katulad ni Magdalena ay mag-iiwan ng marka sa kanyang puso't isipan. Nawala naman si Magdalena, ngunit habang buhay itong mananatili sa kalooban ni Jomar.